Ang buwan ng Agosto para sa marami ay panahon ng ulan, baha at enrollment. Pero para sa iba, ito rin ang tinatawag na Ghost Month. Isang paniwalang mula sa kultura ng mga Chinese na nagsasabing bumubukas ang pintuan ng mundo ng mga espiritu at ang mga kaluluwa ng mga yumao ay malayang gumagala sa ating paligid. Ngunit sa Pilipinas, ang Ghost Month ay hindi lang isang tradisyon. Isa itong phenomena na may impluwensya hindi lang sa paniniwala ng tao, kundi pati na rin sa negosyo, ekonomiya, at pang-araw-araw na pamumuhay. Ngunit sa Pilipinas, ang Ghost Month ay hindi lang isang tradisyon. Isa itong phenomena na may impluwensya hindi lang sa paniniwala ng tao, kundi pati na rin sa negosyo, ekonomiya, at pang-araw-araw na pamumuhay. Tsismis ba o totoo ang kasaysayan, mga ritual, pamahiin, at maging ang epekto ng Ghost Month sa ekonomiya ng Pilipinas? Nag-ugat ang Ghost Month sa kulturang Chinese, partikular sa tradisyong Taoism at Buddhism. Sa Taoism, tinatawag itong Zongyuan Festival kung saan pinaniniwala ang hinahatulan ng tatlong opisyal ng langit, lupa at dagat ang mga espiritu. Sa Buddhism naman, ito'y nakabatay sa alamat ng mongheng si Mulian na natuklasan ng kanyang ina ay naging isang butom na multo bilang parusa sa kanyang kasakiman. Ang paniniwalang ito ay dinala ng mga Chinese migrants noong unang panahon at sa paglipas ng panahon, naging bahagi na rin ito ng kulturang Pilipino. Sa Pilipinas, lalo na sa mga komunidad ng Chinese, mahalaga ang mga ritual tuwing Ghost Month. Nagsusunog ng insenso, joss paper at nag-aalay ng pagkain upang mapasaya ang mga espiritu. Kasabay nito, maraming pamahiin ang sinusunod. Bawal magpakasal o magsimula ng negosyo, bawal lumipat ng bahay at bawal din bumili ng kotse o mamahaling gamit. Pinaniniwalaang ang paggawa ng malalaking desisyon sa panahong ito ay magdadala ng malas o mag-aakit ng masamang espiritu. Mayroon ding mga pang-araw-araw na bawal. Huwag sumipol sa gabi, huwag maglakad mag-isa sa dilim, at huwag magbiti ng damit sa labas sapagkat maaaring dumikit dito ang mga espiritu. Hindi lamang pamahiin ang epekto ng Ghost Month. Sa larangan ng negosyo, ramdam ang pagbagsak ng mga aktibidad. Ang real estate at construction ay humihina dahil ipinagpapaliban ng pagbili ng bahay o paglipat ng tirahan. Ang stock market ay nagtatala ng pagbaba ng trading volume dahil natatakot ang ilan na mag-invest. Dagdag pa rito, kasabay ng Ghost Month ang tag-ulan at panahon ng enrollment, kaya natural ding bumaba ang paggastos ng mga pamilya. Ibig sabihin, hindi lang pamahiin ang dahilan, kundi pinagsamang kultura, panahon at praktikal na sitwasyon. Ang Ghost Month sa Pilipinas ay nagpapakita ng kakaibang ugnayan ng paniniwala at ekonomiya. Para sa iba, ito ay panahon ng malas at panganib. Para naman sa mga negosyo, isa itong pagkakataon para ma-recalibrate at magplano. Ano man ang paniniwala mo, malinaw na ang Ghost Month ay bahagi na ng kulturang Pilipino. Isang tradisyong nagmula sa China, ngunit ngayon ay malalim na ring nakaukit sa ating lipunan. Ayan mga kamarites,
Natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang Kwentong Barbero, Chismis o Totoo.